Good morning mga brad. Tayo ngayon ay pupunta sa at actually mag-antipolo loop ngayon tayo. Simpleng ano lang muna, simpleng biyahe lang muna because meron tayong pupuntahan later. So ano ba yung pag-uusapan natin today? Well, isa sa mga topics na gusto ko sana pag-usapan is gusto ko sana i-share sa inyo isang experience ko. So, nakailan linggo na ba tayo? 2 weeks na experience sa pagmi-midrive. And I can say na talagang for me, ang laki ng, hindi naman sobrang laki ng difference, no? More on the feel na para ka pa rin naka 3 kilowatt pero this time, this is much smoother in terms of acceleration. Part of it is because of the gearing, no? Samahan niyo po ako sa aking quick short ride punta Antipolo. So, tara, let's go! Radoli TV. Let's go. Ayan, good morning. Actually, may problema ako sa clamp ng aking camera dahil nalalaglag. So, ayusin ko na lang sa editing. Anyway, so ano bang magandang pag-usapan? Gusto ko lang share sa inyo yung aking experience for the past week or two mula nung kinabit yung ating mid-drive. Isa sa mga, sabi ko nga nagustuhan ko dito, actually it's the same power ng mga 3 kilowatt. Well, technically almost the same power, but iba yung feel. This is much way smoother in terms of acceleration. Although ngayon medyo binaba ko na kasi gusto ko na medyo comfy lang. So ginawa, instead of sport na throttle response, ginawa ko lang siyang linear. So para siyang motor, di ba? So ganun, hindi siya abrupt, hindi siya bigla-bigla na mag-accelerate due to sudden acceleration. Isa pa will be siguro in terms of, eto linawin ko lang, in terms of the energy consumption. Kasi syempre, every time na umakyat ako ng Marilake, and specifically sa Kabsat, kasi doon naman talaga madalas, no? Siguro hindi naman madalas. So, mga 3-4 times na kaming naandun, pupunta, balik-balik. So, alam ko na yung aking energy consumption. It's around 35 AH. Kaya nga, hindi na ako nagcha-charge pag nandun kami. So, dito, yung huli kong akyat using this, kasama ko si Bakal TVPH, napansin ko mas mababa ng konti yung kanyang consumption. So by 1-2 AH lang naman. Hindi siya ganun kalaki. Pero kung iisipin mo, ang pinagko-compare natin is power save versus tong mid-drive na parang WP. O, di ba? So kaya yung response nito medyo maganda. Kumbaga very sporty, kaya nga sabi nga nila sa WP is parang race type nga daw. So nandito na tayo sa Taytay, kay Pautan Taytay. Actually kikitain natin si Brother Cheng, no? Si Sir Hussein. At ako'y syempre siya kumuha ng aking stock swing arm. So yun, habang hinihintay natin si Brad Cheng. Kanina ko kung sino ka man naka-WSP nakasabay ko rito, shoutout po sa'yo. Ride safe, of course. In terms of acceleration, ahon, yun yung nakita kong difference nila. Pagdating sa hub, pag umaahon siya, ramdam mo yung effort, masyado subjective no? Pero yung effort niya na pag binigyan mo ng throttle, paakyat ng mga matatarik na na slopes no or incline. Dito sa mid-drive, hindi ganun, hindi siya masyado hirap. Minsan pag nawawalan ng momentum, hindi mo na kailangan mag-3 para makabawi. Kahit sa 2 lang, kahit steady lang siya sa number 2. So yun yung mga key points ko pagdating sa mid-drive. Ayan, kasama natin si Brian. Sige, basta pag naka-U-turn na tayo. Sige. Kaway ka muna sa aking camera. Tayo magpe-pacing lang kay Sir, kay Brother Cheng. First time niya daw akit ng Antipolo.
Antipolo Hills using his AIMA A500. So konting highlight sa kanyang AIMA A500. Stock pa ba yan? Yan ang tanong. Ano yung mga upgrades na ginawa ni Sir Cheng? I-share ko na lang din sa inyo. So syempre, ang number one na pinalitan niya to improve his range and of course convenience na rin na hindi ka charge is yung kanyang lithium battery. And ang kanyang lithium battery ang gumawa ay syempre yung gumawa rin ng battery natin, si Sir Michael ng CK Customs. So shout out po kay Sir Mike. Yung kanyang gulong pinalitan na niya kasi dati ko daw nagkakamali it's 90-90-10, but now medyo pinakapalan niya, kaya medyo ang ganda nga na stance yun. Maganda ang tindig ng kanyang AIMA i500. Traffic talaga dito sa part na to, pero hindi naman to lagi. Ayan, itong part na to tapos biglang luluwag na yan. So going back kay dito sa AIMA A500 na na upgrade. So dito niya masusubukan at masasagot yung mga tanong nyo po kung kaya bang umahon ng stock na AIMA A500. No, sorry, not totally stock, but stock ang controller, stock ang hub. Pero ang kanyang napalitan is yung lithium battery. Okay? So yan, kung aahon ba, ilan ang naging consumption niya. So alam ko from 100% din si Bro Cheng. So ngayon, dito natin makikita yung performance ng stock AIMA A500 with lithium battery. O di ba? Ang bilis din namin Ang takbo namin is around 50 kilometers per hour paahon. Kung familiar kayo dito sa lugar na to. So, ano to maahon to. Yan, unahan pa namin yung truck O di ba? Dahil lang sa lithium battery, nakaahon ng gantong katulin, 34 kph. So, yan. Galing. Okay talaga mag-upgrade. Kung ikaw ay naka-lead acid, talagang basic na kailangan mong i-upgrade. Kung gusto mo ng ganito is magpalit ka ng lithium, diba? Tulad ni Bro Cheng. Welcome to Antipolo. Matarik to. Tumataas ang inclination nito. So, yan, 38 kilometers per hour. Solid, dire-diretso, walang putol. Hindi siya humihina. Ang stock na AIMA A500 na controller. Diba? Yan, dito ngayon tayo babawi pababa. Yun. Tulin din Tulin. Okay siya. Palit battery. Ang galing, no? So, ang upgrade mo ay lithium battery, pero kita mo naman manakbo 1200 watts na Bosch hub and around 30A kung di ako nagkakamali na controller. So talaga minsan ang susi na lang talaga ay lithium battery lang. And again, lithium battery is an investment Kumbaga, syempre alam natin na ang mga lead acid medyo matagal din siyang gamit, pero ito rin, ang kagandahan naman nito sa lithium, hindi ka nawawalan ng power, Palalo pag naglo-low voltage. Hindi kagaya ng talaga sabi mo sa lithium, very consistent. Yung napag-usapan natin about my mid-drive and yung ating, of course, kasama natin si Boss Cheng, Brad Cheng, na nagpalit ng AIMA A500 na lithium battery. So salamat po sa lahat ng mga nanood nitong nakatapos nitong video. Sabi nga it's a short ride going to Antipolo. Kami magkakape lang ng konti para
to enjoy the weekend. Kasi napakaganda ng panahon. Dito sa Antipolo, napakalamig. Sarap. Hindi naman sobrang lamig, pero malamig siya. So, very relaxing. So, malapit na rin tayo sa ating destination. So yun, so tapos ang aming short breakfast ride. Kasama ko si Brother Cheng, si Shane. Ang ganda ng aming discussion, so sharing, no? Ito yung mga experience mo at kagandaan ng mga breakfast ride na kapareho mo yung unit. Di ba? So meron kayong something common to share. So salamat po sa lahat po ng nakatapos nitong video. And I hope may nai-share po ako sa inyo ng mga aking experience sa pagbe-mid-drive, and of course pag-share sa upgrades ni Brother Cheng sa kanyang AIMA A500. So again, I'm your Brad Oli TV. So maraming salamat po, and please do support my channel po by giving it a like po, no. So follow and subscribe po ang aking mga social media accounts. Meron po tayo sa TikTok, meron po tayo sa Facebook, meron din tayo sa YouTube. So please follow me po at Brad Oli TV. So maraming salamat po again. Ingat po tayo lagi. Ride safe everyone. And Merry Christmas of course sa inyong lahat. And have a wonderful weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. you